Nung nakaraan pa nga to nakaplano pero ngayon lang namin naharapan. Buti na nga lang finally ito at matutuloy na. Useless na rin kasi itong tinitibag kong bato dahil nakapaso naman lahat ng mga halaman. Saka isa pa pinapasok din to ng mababait dahil may nakatakip nga na tiles dyan sa ibabaw. Isa pa sa gabal din to para lumuwag rin yung daanan namin. Kung mapapansin nyo dito mga mare, mahina lang ang pukpok ko kasi natutulog nga si paring MJ, baka magising. Pag tinuloy ko to at nilakasan ko pa yung mga pukpok na ginagawa ko. Kaya ito nga at napagdesisyonan ko na lang nawalisin tong sa kabilang side yung mga kinalat ng mababait dito. Sa totoo lang mga mare, nakailang walis na rin talaga ako dito. Palagi na lang talagang may mga basura, hinahakot ng mabait. Kaya mainam na rin talagang tibagin tong bato na to para wala na rin babahayan yung mabait dito. Tapos sementohan na lang namin tong lupa. At nang sa ganun ay umaliwalas na rin dito at hindi na ako walis ng walis. After ko naman malagay itong mga basura sa plastic, kailangan naman nating tibagin tong mga tiles na nakalagay dito sa ibabaw ng batong titibagin natin. Ito nga at ilalagay na natin sa sako para kahit papano naman ay nakaayos at hindi kalat-kalat dito sa may gilid. Nagdadahan-dahan nga ako dito mga mare at oras din nga ng pahinga. Pag ganitong alauna hanggang alas 4 sobrang tahimik din talaga dito sa lugar namin. Depende na nga lang kung may mga i-renovate or may mga pinapagawa yung iba nating mga kapitbahay. Ayan, after nga natin dito in-stop ko nga muna yung ginagawa ko at inanday ko na lang magising si paring MJ para ituloy na lang namin ito mamaya pagkagising niya. Ayan, after 3 hours nagising na rin naman si paring MJ at ito na nga nagwe-welding na siya dito. Bali, ang goal nga namin ay masarado tong terrace para safe na rin talaga. Fast forward, ito nga at ginabi na nga kami sa aming mga ginagawa. Kaya ito at tinuloy ko na nga rin yung pinaplano ko kanina pa. Ito, nahirapan ako dito sa side na to mga mare. Medyo may pagkapulido rin yung pagkakalagay nito. Hindi kagaya dito sa kabila isang pukpok ko lang o 2, 3 tibag talaga lahat ng mga bato Ito nga at paputol-putol ang ating ginagawa at may mga bumibiling customer, kailangan natin silang unahin. Nanay na rin ako sa ganitong setup mga mare dahil hindi naman pwedeng tindahan lang tayo. Kailangan nating maging all around. Charis. Sa totoo lang gusto ko lang rin talagang tulungan si paring MJ. Ganoon naman talaga siguro kapag mag-asawa, kailangan nagtutulungan sa lahat ng bagay. Medyo matagal nga akong matapos mga mare at paputol-putol nga tong ginagawa natin. Pero gusto na nga rin naming matapos tong project namin dahil gusto namin makapagpahinga na rin at puro negosyo na lang ang aming iintindihin. Kinabukasan, ito at natapos na nga rin ni paring MJ yung wini-welding niyang grills. At nasementohan niya na nga tong tinibag ko kagabi. Kaya sabi ko sa kanya matulog na siya at ako na magpipintura na itong grills. Binibiro nga ako ng ibang kapitbahay ko dito mga mare at ako na raw umako ng labor. Siyempre, kapag kaya naman natin, kahit tayo na lang ang gumawa para makatipid. After nga niyan, kinabukasan, sinurprise ko nga to si parang MJ at dumating na nga yung in-order ko. Matagal niya nang gustong magkaroon ng mga ganyan, kaso nga lang, siyempre, marami rin kaming inuuna na mas importante. Although importante din naman to kasi nanghihiram lang kami kapag may mga dini-DIY kami or mga may kailangan gawin dito sa bahay. Hindi niya nga ina-expect yan kasi alam niyang marami akong kailangang unahin na kailangan paggastusan. Pero siningit ko na nga lang rin talaga dahil syempre deserve naman din talaga to ni parang MJ sa sobrang sipag niya. Kung papalarin nga higit pa dyan ang ibibigay ko. Tama yarn. At ito nga sabi ko sa kanya kailangan nating testingin para if ever na may problema mabalik natin sa pinag-orderan ko. At ito nga okay naman, success naman ng mga mare, tuwang-tuwa si parang MJ dyan. After nga sa tatay, ito naman sa anak tayo at kailangan ko nga bigyan ng award to dahil with honor nga siya sa classroom nila. Sabi ko nga sa kanya pag-ad-adin niya tapos kung ano yung magiging total, yun yung ibibigay ko sa kanya. After niya nga matotal mga mare, nadismaya siya dahil dito ko nga ilalagay yung natotal niya. Akala ko nga hindi huhupa yung simangot ng mukha niya dahil ipinaintindi ko naman sa kanya kung bakit dito ilalagay yung pera na yun. At naintindihan na rin naman niya at naging okay na rin sa kanya. Pumayag na siya at sabi niya sa kanya na nga lang daw yung butal. Ayan, natuwan-tuwa na nga siya dahil okay na yung usapan naming dalawa. Nagkaintindihan na rin kami. Ayan, may paghirit pa nga siya mga mare dahil yung first grading nga daw ay hindi naman daw kinonvert into cash. Regalo ko sa'yo niyan, anak. Meron ba nun? Oo, ayun yung reward ko sa'yo. At ito nga, ibibigay ko na sa kanya yung reward niya, pero yung butal lang ang pwede niyang kunin. Hanggat maaari kasi, sinasanay ko siya na paghihirapan niya bago siya magkapera. Tsaka isa pa pag mga ganitong edad, hindi pa sila marunong. Ibibili lang nila ng kung ano-ano. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye! 35, 10, 20, 35. Wala yun, sobra lang yun, Yay! Ayun yung 35.